pinatay ang asawa at binubugbog ang aking anak sa likod ng aking likod. Nadiskubre ni Julian Salazar ang malademonyong mukha ni Clarice. Habang si Julian ay nagluluksa, si Clarice ay nagpapakasasa sa karangyaan habang palihim na pinahihirapan ng bata. Walang maniniwala sa iyo dahil ako na ang reyna rito. Ang mapait na kutsiyang binitawan niya. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang diary ng katotohanan na naging mitya ng kanyang pagbagsak sa batas. Winakasan na ni Julian ang pagkabulag. Tumayo siya bilang ama upang tadtarin ang kasamaan ng ahas na ito. Sa oras na tumugtog ang huling nota ng katarungan, sapat ba ang yaman para takasan ang impyernong ginawa mo? Ang mga daliri ni Julian Salazar ay marahang dumadampi sa mga tipa ng piano na parang mga multo na naghahanap ng kapayapaan sa pamilyar na himig. Sa malawak na music room ng kanilang mansyon sa Alabang, ang tanging maririnig ay ang malungkot na melodiya ng isang symphony na hindi matapos-tapos. Para kay Julian, ang bawat nota ay isang alaala, isang piraso ng kaluluwa ni Lorena, ang kanyang yumaong asawa. Dito, sa harap ng itim at puting mga tipa, muli niyang nakakasama ang babaeng inakala niyang habang buhay niyang makakapiling. 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, parang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang musikang nililikha niya ay hindi para sa mundo, kundi para sa sarili niya. Isang panalangin, isang pagluluksa. Hindi niya namalayan ang isang maliit na anino na nakatayo sa may pintuan. Si Leah, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Nakatayo lang ito roon, yakap-yakap ang isang luma at pudpod ng manika. Ang huling regalo ni Lorena sa kanya. Walang emosyon ang mga mata nito. Isang blangkong salamin na sumasalamin sa kalungkutan ng buong kabahayan. Dati, ang mga matang iyon ay kumikinang sa tuwa. Ngayon, para itong mga bituing nawalan ng liwanag, napatigil si Julian sa pagtugtog. Ang biglaang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa musika. Leah? Anak? Malumanay niyang tawag. Kanina ka pa ba riyan? Hindi sumagot ang bata. Naglakad lang ito palapit. Bawat hakbang ay mabigat at walang ingay. Umupo ito sa isang sulok ng silid, sa isang maliit na upuan, at muling niyakap ang manika. Doon, tahimik itong nanood, na parang isa sa mga kasangkapan sa silid. Nariyan, ngunit hindi napapansin. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa dibdib ni Julian. Gusto niyang lapitan ng anak, yakapin ito, at sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit paano? Paano niya sasabihin yon kung kahit siya ay hindi naniniwala? Ang tanging alam niyang paraan para takasan ang sakit ay ang paglikha ng musika. At sa pagtakas na yon, hindi niya namamalayang iniiwan niyang mag-isa ang kanyang anak sa gitna ng kanilang pighati. Hayaan mo na muna siya. Mahal. Isang malambing na boses ang pumutol sa katahimikan. Pumasok si Clarice, ang kanyang pangalawang asawa, dala ang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang presensya ay parang sikat ng araw sa isang madilim na silid, laging nakangiti, laging maaliwalas. Siya ang naging kanlungan ni Julian sa panahong halos malunod na siya sa kalungkutan. He's still grieving in her own way. Dagdag ni Clarice, inilapag ang tsaa sa tabi ng piano. Hinaplos nito ang kanyang balikat, isang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon, may kakaiba. Maybe I should talk to her, sabi ni Julian. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa anak. You're trying, Julian. We all are. Sagot ni Clarice. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Bigyan lang natin siya ng panahon. Dumating ang hapunan. Ang mahabang mesa na gawa sa Nara ay napupuno ng masasarap na pagkain na inihanda ni Clarice. Nagsalin ito ng alak sa kupitan ni Julian, nginitian siya, at kinuwento ang tungkol sa araw niya. Perpekto ang lahat. Masyadong perpekto. Kumain ka na, mahal. You need your strength, sabi ni Clarice. Nilalagyan ng pagkain ng plato ni Julian. Ngunit nang dumako ang tingin nito kay Leah,
Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata nito. Isang kislap na nawala rin agad nang lumingon si Julian. Napansin ni Julian na isang maliit na piraso lang ng manok at kaunting kanin ang inilagay ni Clarice sa plato ni Leah. "Is that enough for her?" tanong niya. Ngumiti si Clarice, isang nangiting kasing tamis ng pulot. "Ayaw niya ng marami ngayon, mahal. Sumasakit daw ang tiyan niya kanina. Don't worry, pinainom ko na siya ng gamot. I'm taking care of her." Tumango na lang si Julian, muling nalunod sa sariling mga iniisip. Hindi niya napansin ang takot sa mga mata ni Leah nang tumingin ito kay Clarice. Hindi niya napansin kung paanong nanginginig ang mga kamay ng bata habang hawak ang kubyertos. Sa isang sulok ng kusina, tahimik na nagmamasid si Yaya Nelia, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya mula pa noong nabubuhay si Lorena, ay hindi kasing bulag ni Julian. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago kay Leah, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Sinubukan niyang kausapin ang bata kanina habang naglalaro ito sa hardin. "Leah, apo, may problema ba?" tanong niya. Umiling lang ang bata. Ang mga mata ay nakatutok sa manika. "Mama Lorena wants me to be quiet," pabulong nitong sabi. Napakunot ang noo ni Yaya Nelia. "Bakit naman, apo?" "Because if I make a sound, the monster will get angry." Hindi na muling nagsalita si Leah pagkatapos noon. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Julian sa kanyang musika. Si Clarice naman ay umakyat na sa kanilang silid. Naiwan si Yaya Nelia upang magligpit. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Julian na nakaupo sa harap ng piano, muling tumutugtog ng malungkot na himig. Nilingon niya ang pintuan ng silid ni Leah na bahagyang nakaawang. Pumasok siya para siguraduhing natutulog na ang bata. Ngunit ang nakita niya ay si Leah na gising pa, nakaupo sa kama at nakatitig sa kawalan. "Hindi ka pa inaantok, Leah?" Malambing na tanong ni Yaya Nelia. Umiling ang bata. Napansin ni Yaya Nelia na may mga mumo ng tinapay sa kumot nito. Sa ilalim ng unan, may nakatago pang isang piraso. Ang puso ng matanda ay tila piniga. "Shhh!" sabi ni Leah. Inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. "It's a secret. Tita Clarice doesn't like it when I eat a lot." Nang gabing iyon, bago matulog, hinalikan ni Julian si Clarice. "Salamat sa lahat, Clarice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka," sabi niya. "I will always be here for you, Julian. For you and for Leah." Sagot nito, niyakap siya ng mahigpit. "Mahal na mahal ko kayo." Naniwala si Julian. Gusto niyang maniwala. Ngunit habang si Julian ay natutulog sa ilalim ng ilaw ng buwan, si Yaya Nelia naman ay hindi mapakali. Pumasok siyang muli sa silid ni Leah upang ayusin ang kumot nito. Maayos na itong natutulog. Habang pinupulot niya ang mga laruan na nakakalat sa sahig, may isang piraso ng papel na nakaipit sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Iniisip na isa lang itong lumang drawing. Binuklat niya ang papel sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa siwang ng pintuan. At ang kanyang hininga ay napigil. Hindi ito isang ordinaryong drawing. Ito ay isang larawan na iginuhit ng isang bata. Isang maliit na figura ng babae na may mahabang buhok nakakulong sa loob ng isang malaking hawla. Ang mga mata nito ay may mga guhit ng luha. At sa labas ng hawla, nakatayo ang isang mas malaking figura ng babae. Nakasuot ito ng magandang bestida at may malapad, nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kilalang-kilala ni Yaya Nelia. Ang nangiti ni Clarice. Nanginginig ang mga kamay ni Yaya Nelia habang hawak ang drawing. Ang papel na kanina'y tila walang halaga, ngayon ay parang isang mabigat na bato sa kanyang palad. Ang nakangiting babae sa labas ng hawla. Ang mga luhang mata ng batang nakakulong. Iyon ay hindi isang simpleng guhit. Iyon ay isang sigaw. Isang sigaw na walang boses. Dagli niyang itinago ang papel sa kanyang bulsa na parang isang ninakaw na ebidensya.
Sumilip siyang muli sa natutulog na si Leah. Ang inosenteng mukha nito ay payapa. Walang kamalay-malay sa mga halimaw na gumagala kahit sa loob ng kanilang tahanan. Sa isip ni Yaya Nelia, bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang hardin noong nabubuhay pa si Ma'am Lorena. Puno yon ng tawanan. Ang halakhak ni Leah ay parang musika, mas matamis pa sa kahit anong symphony na nililikha ni Sir Julian. Tumatakbo ito sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro, ang buhok ay sumasabay sa hangin. At si Ma'am Lorena, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga matay nagniningning sa pagmamahal habang pinagmamasdan ng kanyang bugtong na anak, ang aking munting sinag ng araw. Iyon ang palaging tawag ni Lorena kay Leah. Ngayon, ang sinag na yon ay natatakpan ng makapal na ulap. Ang hardin ay tahimik. Ang dating masayang bata ay isa ng anino ng kanyang dating sarili. At lahat ng ito ay nagsimula nang dumating si Clarice. Kinabukasan, mas naging mapagmatyag si Yaya Nelia. Pinanood niya ang bawat galaw, pinakinggan ang bawat salita. Nangyari ang insidente sa oras ng merienda. Naghahain si Yaya Nelia ng juice nang aksidenteng natabig ni Leah ang baso. Kumalat ang orange juice sa puting mantel ng mesa. Napahinto si Leah, ang mga matay nanlaki sa takot. Ano ba yan? Ang boses ni Clarice, na kanina lang ay malambing habang kausap ang isang kaibigan sa telepono, ay biglang naging matalas na parang bubog. Ibinaba nito ang telepono at mabilis na lumapit sa mesa. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Pabaya kang bata ka. Sigaw ni Clarice, ang muka ay napuno ng galit. Hinawakan nito nang mahigpit ang braso ni Leah. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mantel na yan? Wala kang ibang ginawa kundi magdulot ng perwisyo. Napakagatlabi si Leah, pinipigilan ng pag-iyak. Sorry po, tita. Sorry? Yan lang ba ang alam mong sabihin? Sa di kalayuan, narinig nila ang mga yabag ni Julian na pababa ng hagdanan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Binitawan ni Clarice ang braso ni Leah at ang mukha niya ay agad na napalitan ng pag-aalala. Kumuha siya ng tissue at marahang pinunasan ang kamay ng bata. Oh baby, okay ka lang. Don't worry, aksidente lang yan. Sabi ni Clarice, ang boses ay muling naging malambing at puno ng pagmamahal. Sakto namang pumasok si Julian sa dining room. Anong nangyari? Tanong niya. Ngumiti si Clarice. Wala, mahal. Natapon lang ni Leah ang juice niya. Pero okay lang. Ako na ang bahala. Tumingin si Julian sa anak na nakayuko pa rin. Mag-ingat ka sa susunod, anak, ha? Sabi lang niya bago muling bumalik sa kanyang music room. Naiwan ang tatlo. Nang mawala na si Julian, muling tumingin si Clarice kay Leah. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap. Isang babala na puno ng lamig. Pagkatapos ay lumingon ito kay Yaya Nelia. Linisin mo to. Utos nito, bago tumalikod at bumalik sa kanyang telepono na parang walang nangyari. Kinumpirma ng eksenang yon ang lahat ng hinala ni Yaya Nelia. Ang Clarice na nakikita ni Sir Julian ay isang maskara. Ang totoong Clarice ay ang halimaw sa drawing ni Leah. Kinahapunan, habang naghahanda ng mga sangkap para sa hapunan, nakita ni Yaya Nelia si Leah na dumaan sa kusina. Mabilis nitong dinampot ang 2 piraso ng pandesal sa ibabaw ng counter at isinuksok sa bulsa ng kanyang bestida. Nilapitan siya ng matanda. Leah apo, gutom ka ba? Gusto mo ipaghanda kita ng merienda? Umiling ang bata. Ang mga mata ay puno ng kaba. Wag po, Yaya. Pabulong nitong sabi. Magagalit po si tita. Sabi niya, tumataba na daw po ako. Parang dinurog ang puso ni Yaya Nelia. Isang batang payat at walang sigla, sinasabihang mataba. Ang kalupitan nito ay hindi niya kayang sikmurin. Gabi. Oras na para patulugin si Leah. Tulad ng dati, tinulungan niya itong magbihis ng pantulog. Habang inaabutan niya ang damit, napansin niyang napangiwi ang bata nang bahagyan niyang mahawakan ang braso nito.
Masakit ba, apo? Tanong niya. Mabilis na umiling si Lia, ngunit huli na. Nakita na ni Yaya Nelia. Sa bandang itaas na bahagi ng braso ng bata, may mga markang kulay lila at dilaw. Mahina na ang mga ito, ngunit malinaw na hugis ng mga daliri. Mga marka ng isang mahigpit na pagkakahawak. Ang mga marka mula sa insidente ng natapong juice kaninang umaga. Iyon na. Iyon na ang huling patak. Hindi na niya kayang manahimik. Ang katapatan niya ay hindi para kay Clarice, kundi para kay Lorena at sa anak nito. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa huling alaala ng kanyang dating amo. Hinintay niyang makatulog si Lia. Pagkatapos, kinuha niya ang mga piraso ng tinapay na itinago ng bata sa ilalim ng unan. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang tela ng kanyang uniforme sa nanginginig na mga kamay. Ang takot ay nariyan. Takot na baka hindi siya paniwalaan. Takot na baka siya pa ang mapahamak. Ngunit mas malaki ang takot na baka huli na ang lahat para kay Lia. Naglakad siya patungo sa music room. Ang malungkot na himig ng piano ay umaabot hanggang sa pasilyo. Bawat nota ay tila isang pader na naglalayo kay Sir Julian sa katotohanan. Ngayon, kailangan niyang gibain ang pader na yon. Kumatok siya ng 3 beses. Sir Julian, napatigil ang musika. Pasok! Binuksan ni Yaya Nelia ang pinto. Si Julian ay nakaupo roon. Ang mukha ay pagod at malungkot. Yaya Nelia, may kailangan ka? Naglakad siya palapit. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Inilapag niya sa ibabaw ng piano ang 2 piraso ng pandesal na kinuha niya mula sa silid ni Lia. Napakunot ang noo ni Julian. Ano yan? Hindi sumagot si Yaya Nelia. Sa halip sinabi niya sa nanginginig ngunit desididong boses, Sir Julian, alam ko pong nagluluksa kayo. Pero may mga bagay po kayong kailangang makita. Tumayo si Julian, ang muka ay puno ng pagkalito at bahagyang inis. Yaya, kung ano man yan, pakiusap po sir, pagputol niya. Sumama po kayo sa akin. Kailangan niyo pong makita si Lia habang natutulog siya. Nakita ni Julian ang determinasyon sa mga mata ng matanda. Isang bagay na hindi niya pa nakikita rito dati. Walang imik. Sumunod siya. Dinala siya ni Yaya Nelia sa silid ni Lia. Dahan-dahan, itinaas ni Yaya Nelia ang manggas ng pantulog ng bata. Sa ilalim ng dim light ng lampshade, lumitaw ang mga pasa. Nanigas si Julian. Ang kanyang hininga ay tila nanakaw. Tumingin siya kay Yaya Nelia. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng ibang paliwanag. Ngunit ang nakita niya ay ang luhang namumuo sa mga mata ng matanda. Bumaling si Yaya Nelia sa kanya. Ang boses ay halos isang pabulong na puno ng sakit at pagsusumamo. Sir Julian, kailangan nating mag-usap. Tungkol po ito kay Lia. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Julian. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa katahimikang bumalot sa silid. Ang mga pasa. Ang mga markang yon sa balat ng kanyang anak ay parang mga salitang isinulat sa isang lengguwaheng matagal na niyang kinalimutan. Ang lengguwahe ng katotohanan. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Isang malakas na alon ng pagtanggi na halos magpatumba sa kanya. Hindi maaari. Hindi si Clarice. Hindi ang babaeng sumagip sa kanya mula sa kadiliman. Ang babaeng nagbalik ng nangiti sa kanyang mga labi. Saan galing yan? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Tumingin siya kay Yaya Nelia. Naghahanap ng ibang sagot. Ibang paliwanag na mas katanggap-tanggap. Baka nadapa. Baka naipit. Baka. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng matanda ay hindi pag-aalinlangan, kundi awa. Awa para sa kanya, sa pagiging bulag niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang manggas ng damit ni Lia. Maingat, na parang ang balat nito ay gawa sa babasaging salamin. Hinalikan niya ang noo ng natutulog na anak
Isang halik na puno ng pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng silid. Hindi nililingon si yaya ni Leah. Naglakad siya sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dibdib. Ang mga nota ng kanyang symphony ay tila nanunuya sa kanya ngayon. Paano siya nakalikha ng musika tungkol sa pighati habang ang tunay na pighati ay tahimik na nangyayari sa ilalim ng kanyang bubong? Ang pintuan ng kanilang silid ay bahagyang nakaawang. Nakita niya si Clarice sa loob, nakaupo sa kama, nagbabasa ng libro sa ilalim ng lamp. Ang larawan ng kapayapaan, ang larawan ng isang perpektong asawa, ang larawan ng isang kasinungalingan. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto. Napatingala si Clarice, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mahal, tapos ka na. I was waiting for you." Ipinakita sa akin ni Yaya Nelia, putol ni Julian. Ang boses ay walang emosyon, ngunit mabigat. Ang mga pasa sa braso ni Leah. Ang ngiti sa mga labi ni Clarice ay dahan-dahang naglaho. Ibinaba nito ang libro. "Ano? Anong pasa ang sinasabi mo?" "Huwag ka nang magkunwari, Clarice," sabi ni Julian. Ang galit ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang ugat. At ang mga tinapay na itinatago niya sa ilalim ng unan, ipaliwanag mo sa akin. Ngayon. Sa isang iglap, nakita ni Julian ang isang kislap ng takot sa mga mata ni Clarice. Ngunit nawala rin ito agad, napalitan ng isang bagay na mas nakakagulat. Sakit. Ang mga mata nito ay nanubig. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito. "Julian," sabi nito sa nanginginig na boses, Paano mo nagagawang isipin yan sa akin?" Tumayo ito at lumapit sa kanya. "Ako? Sasaktan ko si Leah? Ang anak mo? Ang anak natin?" "Nakita ko ang mga marka, Clarice," giit ni Julian. Humikbi si Clarice, isang hikbing nagpapakita ng matinding sakit. "Nadulas siya sa banyo kaninang hapon, mahal. Ayaw niyang sabihin sa'yo kasi natatakot siyang mapagalitan mo. Ako na ang nag-asikaso sa kanya. Pinahiran ko ng yelo. Hindi ko naman inakala na magmamarka ng ganoon." Tinitigan ni Julian ang kanyang asawa. Ang mga luha nito ay tila totoo. Ang sakit sa boses nito ay parang tunay. "At ang tinapay?" tanong niya. Hindi pa rin kumbinsido. Ngumiti si Clarice sa gitna ng kanyang pag-iyak. Isang mapait na ngiti. "Oh, Julian, laro lang namin yun. Isang secret treasure hunt. Minsan, ayaw niyang kumain, kaya ginagawa naming laro para mas ganahan siya. Itinatago niya ang tinapay at kunwari ay hinahanap ko. It's our little secret." Pinunasan nito ang kanyang mga luha at hinawakan ang mga kamay ni Julian. Ang mga kamay nito ay malamig. "Mahal, alam kong mahirap para sa'yo ang lahat. Ang pagkawala ni Lorena, ang bigat ng lahat." Malumanay nitong sabi. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Pero baka dahil sa pagluluksa mo, nakikita mo ang mga bagay na wala naman talaga." Ang mga salitang yon ay tumama kay Julian na parang isang sampal. "Nag-aalala ako para sa'yo, Julian," patuloy ni Clarice. Ang boses ay halos isang bulong. "Baka kailangan mo ng tulong. Baka kailangan nating magpatingin sa isang espesyalista. Ginagawa ko ito dahil mahal kita." Napaatras si Julian. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkalito. Ang mga paliwanag ni Clarice, gaano man kahina, ay mga paliwanag pa rin. At ang huling sinabi nito, iyon ang tumagos sa kanya. Paano kung tama siya? Paano kung ang sarili niyang kalungkutan ang lumilikha ng mga halimaw na ito? Si Clarice, na laging nandyan, na matiyagang inaalagaan siya at si Leah. Siya ba talaga ang kontrabida?
O si Yaya Nelia na baka may sama ng loob sa pagdating ng bagong amo? O baka ang sarili niyang isip ang kalaban niya? Niyakap siya ni Clarice, isang mahigpit na yakap. Ipinatong niya ang ulo nito sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako kung nag-alala ka. Bulong nito. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Mas iingatan ko pa si Leah. Pangako. Tumangulang si Julian, ang isip ay gulong-gulo. Naramdaman niya ang halik ni Clarice sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon nagdulot ng kapanatagan. Habang yakap-yakap siya nito, napatingin si Clarice sa siwang ng pinto. Sa labas, nakatayo si Yaya Nelia nag-aabang. Hindi nakita ni Julian ang tingin na yon. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Isang tingin na kasing talim ng patalim. Isang tingin na nagsasabing, tapos ka na. Ngunit naramdaman ni Julian ang bahagyang paninigas ng katawan ni Clarice. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ito sa buhay niya, isang malamig na agos ng pagdududa ang gumapang sa kanyang gulugod. Isang pagdududa na hindi kayang burahin ng kahit anong yakap o matamis na salita. Humiwalay siya sa yakap. Matulog na tayo? Sabi niya, ang boses ay pagod. Ngumiti si Clarice. Iniisip na nanalo na siya. Ngunit sa isip ni Julian, isang desisyon ang nabuo. Bukas, gagawa siya ng isang tawag. Isang tawag na hindi dapat malaman ni Clarice. Dahil kung tama man ang kanyang asawa na nababaliw na siya, kailangan niyang malaman. At kung mali naman ito, kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinabukasan, isang bagong Julian ang gumising. Sa labas, siya pa rin ang mapagmahal na asawa. Ang kanyang mga ngiti para kay Clarice ay kasing init ng dati. Ang kanyang mga halik ay kasing tamis. Ngunit sa loob, isang malamig na pader ng yelo ang nabuo sa paligid ng kanyang puso. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat salita ay isang pag-arte. Ang kanyang tahanan na dati isang kanlungan ay naging isang entablado at siya ang pangunahing aktor sa isang mapanganib na dula. Ang unang ginawa niya nang umalis si Clarice para mamili ay ang tawagan ng isang pangalan na ibinigay sa kanya ng isang kaibigang abogado. Isang pangalan na sinigurado niyang hindi kailanman maririnig ni Clarice. Vargas Investigations. Isang oras ang lumipas, nakaupo si Julian sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang eskinita sa Maynila, malayo sa karangyaan ng Alabang. Ang amoy ng matapang na kape at lumang kahoy ay malayo sa pabango ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Ang lalaking dumating ay hindi mukhang isang tipikal na investigador mula sa mga pelikula. Si Ramon Vargas ay nasa mga 50 anyos, may manipis na buhok at salamin sa mata. Ngunit nang maupo ito at tumingin sa kanya, nakita ni Julian ang talas at talino sa mga mata nito. Mga matang nakakita na ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Mr. Salazar, bati ni Ramon. Ang boses ay kalmado at profesional. Salamat sa pagdating, sagot ni Julian. Inilahad niya ang lahat. Ang pagkamatay ni Lorena, ang pagdating ni Clarice, ang biglaang pagbabago ni Leah, ang mga pasa, ang mga tinapay, ang perpektong paliwanag ng kanyang asawa, at ang nakakakilabot na pagdududa na unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Umaasa akong nagkakamali ako, sabi ni Julian sa huli. Umaasa akong ako lang ang nababaliw. Dahil kung hindi ko alam. Tumango si Ramon, hindi nagpakita ng anumang pagkagulat. Naiintindihan ko, Sir Julian. Ang trabaho ko ay hindi para humusga. Ang trabaho ko ay para maghanap ng katotohanan. Discretion is my top priority. Walang makakaalam nito. Ibinigay ni Julian ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol kay Clarice. Ang buong pangalan nito, ang sinasabi nitong probinsya, ang kwento nito
tungkol sa kanyang pamilya. "We'll start with a full background check," sabi ni Ramon. "Family, education, past employment, financial records. Kung may itinatago siya, gaano man kaliit, mahahanap natin." Nakahinga ng maluwag si Julian sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Mayroon na siyang kakampi. Hindi na siya nag-iisa sa dilim. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng yakap ni Clarice. "Mahal, saan ka galing? I missed you." May inasikaso lang tungkol sa isang lumang composition. Pagsisinungaling niya. At nagulat siya sa kung gaano kadali iyon lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapagmasid si Julian. Sinubukan niyang lapitan si Leah. Isang hapon, nakita niya itong nag-iisa sa kanyang silid. Kausap ang manika. Pumasok siya at umupo sa sahig sa tabi nito. "Anong pinag-uusapan ninyo ni Baby Doll?" tanong niya. Sinubukang gawing masaya ang kanyang boses. Nagulat si Leah. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Julian ang isang kislap ng dating sigla sa mga mata nito. Sabi niya po, namimiss na niya si Mama Lorena. "Ako rin, anak," sabi ni Julian. Ang puso ay bahagyang gumaan. "Ako rin." Ngunit sa sandaling iyon, ang anino ni Clarice ay tumama sa sahig mula sa may pintuan. "Nag-e-enjoy ba kayo?" tanong nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. Agad na nanigas si Leah. Muli niyang niyakap ng mahigpit ang manika at yumuko. Ang kislap sa mga mata nito ay nawala, na parang isang kandilang biglang hinipa ng hangin. Napatayo si Julian. Nakita niya. Nakita niya kung paanong ang presensya pa lang ni Clarice ay sapat na para patayin ang anumang liwanag sa kanyang anak. Ngumiti siya sa kanyang asawa, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Makalipas ang 3 araw, tumawag si Ramon. Nag-iisa si Julian sa kanyang music room. "Julian, may nahanap na kami," sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang kwento ni Clarice tungkol sa pamilya niya sa Cebu. Hindi totoo. Walang malaking hasyenda. Ang pamilya niya ay simple lang at matagal na siyang hindi umuwi roon. At isa pa, malaki ang nakuha naming utang sa credit card niya bago kanya pakasalan. Mga utang na biglang nabayaran lahat pagkatapos ng kasal ninyo. May mga butas, maliliit na butas, pero sapat na para simulan ang paggiba sa perpektong imahe na binuo ni Clarice. Kinagabihan, habang naglalakad si Julian papunta sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Clarice mula sa library. Mahina ito, halos isang bulong. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan na natili sa dilim ng pasilyo. Hindi pa pwede," sabi ni Clarice sa kausap nito sa telepono. Ang boses ay may bahid ng pagkataranta. Nagiging kahina-hinala na siya. "Oo, kailangan nating pabilisin ang pag-aayos ng mga papeles. Attorney Domingo, pakiusap. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Ayokong magkaproblema. Attorney Domingo." Mga papeles, pabilisin. Nanlamig ang buong katawan ni Julian. Hindi lang ito tungkol kay Leah. Hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malaki, mas madilim na plano. Bumalik siya sa kanyang silid, ang isip ay tumatakbo. Umupo siya sa harap ng kanyang piano, ngunit hindi siya tumugtog. Nakatitig lang siya sa mga tipa. Iniisip kung gaano siya naging bulag. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula kay Ramon Vargas. Ang subject, "Something you need to see." Binuksan niya ang email. Mayroon itong isang attachment. Isang litrato. Luma at medyo malabo, pero malinaw pa rin. Ito ay isang group picture ng staff ni Lorena mula sa isang foundation event. Mga 2 taon na ang nakalipas. Sa gitna, si Lorena, nakangiti, nagliliwanag. At sa likuran, sa gilid, halos hindi mapansin, nakatayo ang isang mas batang Clarice.
Nakangiti rin ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Lorena, puno ng isang emosyon na ngayon lang naunawaan ni Julian. Hindi ito paghanga, ito ay pinipigilang inggit, isang matinding pagnanasa na makuha ang lahat ng mayroon ang babaeng nasa gitna ng litrato, ang anino ng nakaraan. Hindi pala ito bigla ang lumitaw. Matagal na pala itong nandyan, nag-aabang, naghihintay ng tamang pagkakataon para lamunin ang liwanag. May nagbago kay Julian. Ilang araw nang pinapakiramdaman ni Clarice ang pagbabagong yon. Isang banayad na pagbabago na halos hindi mahahalata. Ngunit para sa kanya na sanay sa bawat kilos at bawat hininga ng kanyang asawa, ito ay isang malakas na hudyat ng panganib. Ang mga ngiti ni Julian ay nandoon pa rin, ngunit hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga yakap ay naging mekanikal. Ang kanyang mga pag-uusisa tungkol sa araw niya ay naging formalidad na lamang, parang isang piyesa ng musika na perpektong tinutugtog ngunit walang puso, walang kaluluwa. Pinapanood niya itong kumain ng almusal, nagbabasa ito ng dyaryo, isang bagay na matagal na nitong hindi ginagawa. Dati, sa mga umagang tulad nito, magkukwento ito tungkol sa mga panaginip niya, tungkol sa mga himig na nabubuo sa kanyang isip. Ngayon, ang dyaryo ay isang pader sa pagitan nila. May problema ba, mahal? Tanong niya. Ang boses ay pinatamis hanggat maaari. Ibinaba ni Julian ang dyaryo. Ngumiti ito. Wala naman. Pagod lang siguro sa ginagawang symphony. Kasinungalingan. Alam na alam ni Clarice ang ekspresyon ni Julian kapag lumilikha ito ng musika. Pagod, oo, ngunit may kasamang apoy at pasyon. Ang nakikita niya ngayon ay isang malamig at kalkuladong distansya. Ang lalaking ito ay may itinatago. Ang lalaking ito ay nag-iisip at iyon ang kinatatakutan niya. Nang umalis si Julian papunta sa kanyang music room, naiwan si Clarice sa malawak na dining area. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa kabilang dulo ng silid, sa ibabaw ng fireplace. Ang malaking oil portrait ni Lorena. Tumayo siya at marahang lumapit dito na parang isang pusang nag-aaral sa kanyang biktima. Ang Lorena sa larawan ay perpekto. Ang mga mata nito ay may taglay na kabaitan. Ang ngiti nito ay natural at walang halong pagkukunwari. Ang buhok nito ay malayang bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang buong imahe nito ay sumisigaw ng elegansya at dignidad, mga salitang kinasusuklaman ni Clarice. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Bulong ni Clarice sa larawan. Ang boses ay puno ng lason. Kahit abo ka na, ang anino mo ay nakasunod pa rin sa bawat sulok ng pamamahay na ito. Ang pamamahay ko. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Isang alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Flashback. Ang music room, 2 taon na ang nakalipas. Siya ay si Clarice Reyes pa lamang, ang personal assistant. Taga-timpla ng kape, taga-ayos ng schedule, taga-salo ng lahat ng utos. Nakatayo siya sa isang sulok, habang si Lorena ay nakaupo sa tabi ni Julian sa harap ng piano. Si Julian ay tumutugtog ng isang bagong komposisyon, isang masayang himig na puno ng pag-ibig. Para sa'yo yan, mahal ko, sabi ni Julian, hinahalikan ang kamay ni Lorena. Napakaganda, Julian. You are a genius. Sagot ni Lorena. Ang mga mata ay nagniningning. At siya, si Clarice, ay nakatayo lang doon. Invisible, isang kasangkapan. Pinapanood ang perpektong eksena, ang perpektong pag-ibig, ang perpektong buhay na hindi kailanman magiging sa kanya. Ang inggit na naramdaman niya sa sandaling iyon ay parang asido. Sinusunog ang kanyang kaluluwa, nangangakong gagawin niya ang lahat para maranasan din ang buhay na yon. Hindi lang maranasan. Angkinin. End of flashback. Napapikit si Clarice. Iwinaksi ang alaala. Ang bahay na ito ay sa kanya na.
Ang lalaking iyon ay sa kanya na. Ang lahat ng yaman na ito ay sa kanya na. Ngunit bakit parang kulang pa rin? Biglang, isang himig ang nagsimulang tumugtog mula sa music room. Hindi ito ang malungkot na symphony. Ito ay isang pamilyar na tono. Masaya, mabilis, puno ng buhay. Nanigas si Clarice. Alam niya ang piyesang iyon. 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 Iyon ang piyesang tinutugtog ni Julian noong hapong iyon sa kanyang alaala. Ang piyesang isinulat niya para kay Lorena. Parang isang sampal sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang taon, ngayon niya lang ulit ito tinugtog. Ano ang ibig sabihin nito? Binubuhay ba niyang muli ang alaala ng babaeng iyon? Sa pamamahay na ito? Sa kanya. Ang pagkabalisa ay naging galit. Ang takot ay naging desperasyon. Mabilis siyang tumalikod mula sa larawan at nagmartsa papunta sa library. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang numero ni Atty. Domingo. Domingo, sabi niya nang sagutin ang tawag, walang anumang pagbati. Ako to. Clarice, anong problema? Kailangan nating pabilisin ang lahat. Sabi niya, ang boses ay mahina ngunit madiin. Ang huling pirma niya para sa pag-transfer ng mga asset sa pangalan ko. Kailangan ko na, yun ngayon. Teka, dahan-dahan, sabi ng abogado. Akala ko ba sabi mo ay ayos ang lahat? Na unti-unti mo siyang kinukumbinsi? Nagbago ang ihip ng hangin. Sagot ni Clarice. Sumisilip sa siwang ng pinto. Tinitiyak na walang nakakarinig. Nagdududa na siya. Nararamdaman ko. We need to move now. Bago pa siya magsimulang maghalongkat. Masyadong delikado, Clarice, kung magiging padalos-dalos tayo. Mas delikado kung maghihintay tayo. Putol niya. Gawin mo ang trabaho mo, Domingo. Siguraduhin mong handa na ang lahat ng papeles bukas na bukas din. Ako na ang bahala kay Julian. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang abogado. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Konti na lang. Malapit na siyang magtagumpay. Hindi siya papayag na masira ang lahat dahil lang sa isang multo. Lumabas siya ng library. Ang kanyang postura ay muling naging kalmado at elegante. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa silid ni Leah para tingnan ito. At doon, sa sahig ng silid ng bata, nakita niya ang huling insulto. Nakaupo si Leah sa sahig. Sa harap nito ay isang makapal at lumanang photo album. Ang album ni Lorena. Bukas ito sa isang pahina na may malaking litrato ni Lorena. Karga-karga ang isang sanggol na si Leah. Parehong tumatawa. Iyon na. Ang huling piraso ng pamana ni Lorena. Ang batang ito. Isang itim na galit ang bumulwak sa kalooban ni Clarice. Sa ilang mabilis na hakbang, nilapitan niya si Leah. Walang anumang salita. Marahas niyang hinablot ang album mula sa mga kamay ng bata. Ah! Sigaw ni Leah, nagulat at natakot. Isinara ni Clarice ang album ng malakas. Isang tunog na parang kulog sa tahimik na silid. Tumingin siya sa bata. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Ang kanyang matamis na maskara ay tuluyan ng natanggal. Sinong nagsabing pwede mong tingnan yan? Nanggigigil niyang sabi. Ang boses ay isang malamig na bulong. Mga basura to. Nanginginig ang mga labi ni Leah. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mama. Hindi mo siya mama. Sigaw ni Clarice, itinuro ang sarili. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Simula ngayon, ako lang ang nanay mo. Naiintindihan mo ba? Ang litrato. Hindi iyon maalis sa isipan ni Julian. Ang imahe ni Clarice sa likuran ni Lorena, ang nangiti nitong puno ng inggit, ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang utak. Hindi iyon ang tingin ng isang simpleng assistant. Iyon ang tingin ng isang taong naghihintay. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tahimik na humihilik si Clarice sa kanyang tabi. Ang larawan ng inosente. Ngunit para kay Julian, ang bawat hininga nito ay parang isang kasinungalingan.
Bumangon siya at pumunta sa kanyang music room, hindi para tumugtog, kundi para mag-isip. Umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang koneksyon. Si Clarice ay hindi isang estranghero na bigla na lang dumating sa buhay niya. Matagal na itong nasa paligid, isang anino sa buhay ni Lorena. Ang katotohanang iyon ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal na niyang isinara at ayaw buksan. Ang pinto patungo sa mga huling buwan ni Lorena. Pilit niyang binalikan ang mga alaala. Noong una, simple lang. Pagod lang ako. Mahal, sabi ni Lorena. Pagkatapos, nagsimula ang mga pananakit ng ulo, ang pagkahilo, ang panghihina ng katawan na hindi maipaliwanag ng mga doktor. It might be a rare form of chronic fatigue syndrome, sabi ng isang espesyalista. Or perhaps it's psychological. Sinubukan nila ang lahat, mga bitamina, iba't ibang therapy, mga pagsusuri sa dugo. Ngunit walang nakitang mali. Unti-unti, ang babaeng dati puno ng buhay ay naging isang bulaklak na nalalanta sa kanyang harapan at wala siyang magawa. At sa gitna ng lahat ng iyon, sino ang laging nandyan? Si Clarice. Naalala niya ngayon. Si Clarice na laging may dalang isang tasa ng special herbal tea. Isang recipe daw mula sa kanyang lola sa probinsya. Pampalakas ng katawan, ma'am. Sabi pa nito noon kay Lorena. Natural lang po ito, walang kemikal. Si Lorena, na desperado ng gumaling, ay iniinom yon araw-araw. Nagpapasalamat pa sa kabaitan ng kanyang assistant. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Julian. Isang takot na napakalaki at napaka-imposible, ngunit sa isang banda, ito lang ang tanging bagay na nagbibigay ng lohika sa lahat. Kinabukasan maaga siyang umalis ng bahay, sinabing may meeting siya sa isang orkestra. Ang totoo, muli niyang kinita si Ramon Vargas sa kapihan. Nang maupo siya, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Ramon, kailangan mong pakinggan to, sabi ni Julian. Ang boses ay seryoso. At bago mo sabihing nababaliw na ako, pakiusap, pakinggan mo muna ang lahat. Inilahad niya ang lahat ng kanyang naalala. Ang litrato, ang koneksyon ni Clarice kay Lorena, ang misteryosong sakit, ang herbal tea. Habang nagsasalita si Julian, nakikinig lang si Ramon. Walang reaksyon, walang paghuhusga. Nang matapos si Julian, ang investigador ay huminga ng malalim. Sir Julian, ang pagkamatay ni Ma'am Lorena, ang nakalagay sa death certificate ay cardiac arrest secondary to an unknown degenerative condition, sabi ni Ramon. Mukha itong natural. Alam ko, giit ni Julian. Pero paano kung hindi? Paano kung may isang bagay na hindi nakita ng mga doktor? Isang bagay na dahan-dahan siyang pinahina? Tinitigan ni Ramon si Julian. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at bigat. Sir Julian, ang gusto mong ipahiwatig ay isang napakabigat na akusasyon. Kung gagawin natin ang susunod na hakbang, wala nang atrasan to. Sisirain nito ang lahat ng alam mo. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Julian. Kahit alam na niya sa kanyang puso ang sagot. May isang paraan lang para malaman ang katotohanan. Sagot ni Ramon. Ang boses ay halos isang bulong. Kailangan nating ipa-exhume ang labi ni Ma'am Lorena at magsagawa ng isang bagong autopsy. Specifically, isang toxicology screening. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na ibinaon sa dibdib ni Julian. Ang hukayin ang labi ng kanyang asawa. Ang lapastanganin ang huling hantungan nito. Ang ideya pa lang ay isang sakrilehiyo. Ngunit ano ang mas malaking sakrilehiyo? Ang hayaan siyang manatili sa lupa nang hindi nalalaman ang katotohanan? Ang hayaang ang posibleng pumatay sa kanya ay natutulog sa kanyang tabi gabi-gabi at sinasaktan ng kanilang anak? Napapikit si Julian. Ang imahe ni Lorena, nakangiti at masaya, ang lumitaw sa kanyang isipan.
Pagkatapos, ang imahe ni Leah na may mga pasa sa braso at takot sa mga mata, ang pag-ibig niya para sa nakaraan at ang tungkulin niya para sa hinaharap. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puno ng sakit, ngunit puno rin ng determinasyon. Gawin mo, sabi niya kay Ramon. Ang boses ay basag, ngunit buo. Gawin mo ang kailangang gawin. Tumango si Ramon. Masela ng prosesong ito. Kakailanganin natin ng court order at kailangan nating gawin ito ng palihim. Ayon sa batas, bilang asawa, may karapatan kang hilingin ito. Makalipas ang 1 linggo ng tahimik na pag-aayos ng mga papeles at palihim na mga pag-uusap, ang lahat ay nakahanda na. Isang gabi, habang si Julian ay nasa bahay, pinipilit na maging normal sa harap ni Clarice, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Lumabas siya sa hardin para sagutin ito. Si Ramon. Julian, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi na kasing kalmado tulad ng dati. Mayroon itong bigat. Isang nakakakilabot na katiyakan. Nakuha na namin ang resulta. Napahawak si Julian sa isang puno para suportahan ang sarili. Ang hangin sa gabi ay biglang naging napakalamig. Anong nakita ninyo? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sinabi ni Ramon ang mga salitang babago sa buhay ni Julian magpakailanman. Julian, may nahanap kami. May bakas ng isang uri ng lason na mabagal ang epekto sa katawan niya. Isang lason na gawa sa halaman, mahirap i-detect kung hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Isang lason na kapag ibinigay sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, magdudulot ng mga sintomas na katulad ng sasakit ni Lorena. Binitawan ni Julian ang telepono. Nahulog ito sa damuhan, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsabog ng kanyang mundo. Hindi ito sakit, hindi ito tadhana, ito ay pagpatay. At ang halimaw ay hindi lang nananakit ng bata. Ito ay isang mamamatay tao. Ang katotohanan ay isang lason sa sarili nitong paraan. Mula ng gabing iyon ng tawag ni Ramon, ang lason ay dahan-dahang gumapang sa sistema ni Julian. Hindi na siya makatingin kay Clarice nang hindi nakikita ang mukha ng isang mamamatay tao. Ang bawat pagngiti nito ay isang insulto sa alaala ni Lorena. Ang bawat paghaplos nito ay parang pagdampi ng isang ahas. Kinausap niyang muli si Ramon. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Kailangan nilang mag-ipon ng mas matibay na ebidensya na mag-uugnay mismo kay Clarice sa lason bago sila pumunta sa pulisya. Ang toxicology report ay isang malakas na piraso ng puzzle, ngunit kailangan nila ang buong larawan. Sinimulan ni Ramon ang paghahanap sa pinagmulan ng halaman na pinagkunan ng lason, habang si Julian ay kailangang magpatuloy sa kanyang pag-arte sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit minaliit niya ang kanyang kalaban. Hindi niya naisip na habang siya ay nagpaplano ng kanyang pag-atake, si Clarice ay may sarili na palang network ng mga espiya at kasinungalingan. Nalaman ni Clarice ang lahat. Hindi malinaw kung paano. Isang koneksyon ba ni Attorney Domingo sa korte na nag-leak ng impormasyon tungkol sa exhumation order? O isang simpleng pagdududa na lumaki dahil sa pagbabago ng kilos ni Julian. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, alam na niya. At ang isang ahas na nasukol sa isang sulok ay hindi tumatakbo. Ito ay nanunuklaw. Isang hapon, habang si Julian ay nasa kanyang music room, sinusubukang humanap ng kapayapaan sa mga nota ng piano, isang kumatok sa pinto. Hindi ito si Yaya Nelia o si Clarice. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nag-abot sa kanya ng isang brown envelope. Isang court summons. Binuksan niya ito. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga legal na salita, sa mga teknikal na termino, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Si Clarice Reyes Salazar ay nagsampa ng petisyon sa korte. Hinihiling nito ang temporary custody kay Leah
at ang pagpataw ng temporary restraining order laban sa kanya. Ang dahilan? Severe emotional distress and paranoia, psychological incapacity, a danger to himself and his child. Ang mga salita ay tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang mukha. Ginamit ni Clarice ang kanyang sariling pagluluksa laban sa kanya. Ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala ni Lorena ay ngayon ang mismong sandata na ginagamit para wasakin siya. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay ipinipinta bilang isang kabaliwan. Bago pa man niya matawagan si Ramon, tumunog ang telepono sa sala. Si Yaya Nelia ang sumagot. "Sir Julian, buksan niyo po ang TV." Pinindot niya ang remote. At doon, sa isang sikat na talk show sa hapon, nakita niya si Clarice. Umiiyak ito. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang kausap siya ng host. Ang kanyang buhok ay simple lang. Ang kanyang suot ay konserbatibo. Siya ang perpektong larawan ng isang nag-aalalang asawa at ina. "Mahal na mahal ko po ang asawa ko," sabi ni Clarice. Ang boses ay basag. "Pero hindi ko na po alam ang gagawin ko mula nang mawala si Lorena. Hindi na siya ang dating Julian na minahal ko. Lagi siyang tulala, nagkukulong, at nakakakita siya ng mga bagay na wala naman po doon. Natatakot na po ako. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin po sa kaligtasan ng anak naming si Lia." Isang kasinungalingan, pagkatapos ng isa pang kasinungalingan, isang perpektong pag-arte. Ang buong bansa ay nanonood, nakikisimpatya sa kaawa-awang asawa. At siya, si Julian, ang kontrabida. Isang baliw na kailangang ilayo sa kanyang sariling anak. Kinabukasan, sa unang pagdinig, naging mas malinaw ang lahat. Tumayo si Atty. Domingo sa harap ng hukom, isang buwaya na nakasuot ng mamahaling suit. "Your Honor," sabi nito, "ang aming kliyente ay walang ibang hangad kundi ang kapakanan ng bata. Ang pag-uugali ni Mr. Salazar ay naging eratiko. Ipinakikita po ng mga financial record na ito. Winagayway nito ang isang folder. Nagumastos siya ng daan-daang libong piso sa mga kaduda-dudang serbisyo na nagpapatunay ng kanyang kawalan ng maayos na pag-iisip. Ang bayad niya kay Ramon Vargas. Mayroon din po kaming mga sinumpaang salaysay mula sa dalawang dating kasambahay," patuloy ni Domingo, "na nagpapatunay na naririnig nilang sumisigaw si Mr. Salazar sa gabi. Kinakausap ang kanyang yumaong asawa na nagpapakita siya ng mga senyales ng matinding paranoia. Mga kasambahay na tinanggal ni Clarice ilang buwan na ang nakalipas. Mga kasambahay na binayaran para magsinungaling. Si Julian, na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ay parang nanonood ng isang masamang panaginip. Ang katotohanan ay binabaluktot sa kanyang harapan at wala siyang magawa. Ang bawat ebidensya niya ay ginagamit laban sa kanya. Ang mga tawag ay nagsimulang dumating, mga kaibigan, mga kasamahan sa industriya. "Julian, totoo ba ang mga naririnig namin? Baka kailangan mo ng pahinga. Nandito lang kami kung kailangan mong magpatingin sa doktor." Ang laso ni Clarice ay hindi na lang sa katawan ni Lorena. Ngayon, ito ay nasa isipan na ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Inihihiwalay siya nito sa mundo. Ginagawa siyang isang pulubi sa sarili niyang buhay. Dumating ang desisyon ng hukom pagkalipas ng 2 araw. Isang pansamantalang desisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang hapon, habang si Julian ay nakaupo sa sala, naghihintay sa pag-uwi ni Lia mula sa eskwelahan, may kumatok sa pinto. Hindi ito si Lia, isang babaeng nasa mga 40, may dalang folder at ID mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa likod niya ay 2 pulis. At sa likod nila, si Clarice, "Mr. Salazar," sabi ng social worker. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Narito po kami para ipatupad ang utos ng korte. Temporary restraining order. Bawal po kayong lumapit kay Miss Clarice Reyes Salazar
at sa batang si Leah Salazar habang dinidinig ang kaso. Ano? Nasabi na lang ni Julian, Hindi, hindi ninyo pwedeng gawin to. Sakto namang dumating ang school bus. Bumaba si Leah, tumatakbo patungo sa pinto. Ang kanyang tawa ay isang masayang tunog sa gitna ng bangungot na yon. Papa! Ngunit bago pa man siya makarating sa pintuan, hinarang siya ni Clarice. Niyakap siya nito. Halika na anak, aalis muna tayo. Saan po tayo pupunta, tita? Tanong ni Leah, litong-lito. Tumingin ito kay Julian. Papa! Sinubukan ni Julian na humakbang palapit, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Sir, wag na po kayong gumawa ng eksena. Papa! Sigaw ni Leah. Ang kanyang mukha ay napuno na ng takot. Nagsimula siyang umiyak. Sinusubukang kumawala sa yakap ni Clarice. Papa, ayoko pong umalis. Papa! Kinaladkad ni Clarice ang umiiyak na bata patungo sa isang sasakyang naghihintay. Bago ito pumasok, lumingon ito kay Julian. Sa gitna ng mga hikbi ni Leah, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Pagkatapos ay isinara nito ang pinto ng sasakyan at umalis sila. Naiwan si Julian na nakatayo sa may pintuan, nakikinig sa papalayong iyak ng kanyang anak. Ang bahay ay biglang naging napakatahimik. Ang symphony ng kanyang buhay ay tuluyan ng natigil. Ang katahimikan. Iyon ang unang bumalot kay Julian nang mawala sa paningin ang sasakyang lulan ng kanyang anak. Isang katahimikan na mas malalim, mas masakit kaysa sa katahimikang naramdaman niya noong mamatay si Lorena. Noon, may pighati. Ngayon, ang nararamdaman niya ay kawalan. Isang malawak at malamig na kawalan. Ang mga social worker at pulis ay umalis na rin. Nag-iwan sila ng mga kopya ng papeles sa mesa. Mga dokumentong legal na nagsasabing ang sarili niyang tahanan ay isa ng kulungan. Ang kanyang anak ay ipinagbabawal sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa daan kung saan huling dumaan ang sasakyan. Ang sigaw ni Leah na, Papa! Ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang multo na susundot sa kanyang puso magpakailanman. Nang sa wakas ay naigalaw niya ang kanyang mga paa para siyang isang matandang lalaki. Mabigat, mabagal. Pumasok siya at isinara ang pinto. Ang dating masayang tahanan ay biglang naging isang malaking mausoleo. Ang bawat kasangkapan ay isang paalala. Ang bawat anino ay isang multo. Naglakad siya sa sala. Ang mga daliri ay marahang dumampi sa mga litrato sa ibabaw ng piano. Isang litrato ni Lorena, nakangiti. Isang litrato ni Leah noong kanyang ikalimang kaarawan. Isang pamilya. Isang buhay na ninakaw sa kanya. Hindi niya namalayang pumasok siya sa silid ni Leah. Ang lahat ay nasa ayos, na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng batang may-ari nito. Ang kama ay maayos ang pagkakaligpit. Ang mga aklat pambata ay nakasalansan sa estante. Ngunit ang hangin sa loob ay mabigat sa kalungkutan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang amoy ni Leah, isang pinaghalong amoy ng baby powder at Crayola, ay naroon pa rin. Dinampot niya ang luma at pudpud na manika na naiwan sa ibabaw ng unan. Ang huling regalo ni Lorena, ang laging kayakap ni Leah. Niyakap niya ito nang mahigpit, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang hikbi na sinundan ng isa pa. Pagkatapos ay isang malakas na pag-iyak. Isang pag-iyak ng isang lalaking nawalan na ng lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang pangalan, ang kanyang katinuan. Umiyak siya para sa kanyang pagkukulang bilang isang ama, sa kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Umiyak siya dahil sa takot
na baka hindi na niya muling mayakap ang kanyang anak. Ilang oras siyang nanatili roon, yakap-yakap ang manika sa gitna ng katahimikan. Maya-maya, may marahan siyang narinig na katok. Hindi niya ito pinansin. Sir Julian, ang boses ni Yaya Nelia, ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi, ang tanging taong naniwala sa kanya mula sa simula. Bumukas ang pinto. Pumasok ang matanda. Dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Sir, kailangan niyo pong uminom. Kahit kaunti, sabi nito, inilapag ang tasa sa bedside table. Umiling si Julian. Wala nang saysay ang lahat. Yaya, sabi niya, ang boses ay paos at walang buhay. Natalo na ako. Kinuha na niya ang lahat. Umupo si Yaya Nelia sa isang maliit na upuan sa tapat niya. Hindi po totoo yan, sir. Totoo, Yaya. Baliw ang tingin sa akin ng lahat. Isang halimaw. Paano ko palalabanan yon? Paano ko pa maibabalik si Lia? Dumating si Ramon Vargas kinagabihan. Naabutan niya si Julian na nakaupo sa harap ng kanyang grand piano sa music room, ngunit hindi ito tumutugtog. Nakatitig lang ito sa mga tipa na parang mga ngipin ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Julian, sabi ni Ramon. Napatingala si Julian. Ang mga mata niya ay mapula at walang kislap. Wala na, Ramon. Tapos na ang laro. Hindi pa. Mariing sabi ni Ramon. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Ang sumuko ka. Ang maniwala kang talo ka na. Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaksyon na yon. Anong laban pa ang meron ako? Mapait na tanong ni Julian. Ang korte ay nasa panig niya. Ang media ay nasa panig niya. Ang batas ay ginawa niyang sandata laban sa akin. Kung ganoon, kailangan nating humanap ng mas matalas na sandata, sagot ni Ramon. Tumingin si Julian sa mga tipa ng piano. Ang musika, ang sining na dating nagbibigay buhay sa kanya. Ngayon, kinamumuhian niya ito. Kinamumuhian niya ang bawat nota, bawat himig. Dahil habang abala siya sa paglikha ng kanyang sining, ang kanyang mundo ay ginigiba. Ang pagiging artist niya ang naging dahilan ng kanyang pagiging bulag. Ibinaba niya ang takip ng piano ng malakas. Isang marahas na tunog ang umaling-awngaw sa buong silid. Isang tunog ng pagsuko at galit. Ayoko nang tumugtog, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Wala itong silbi. Umalis si Ramon ng gabing iyon na may mabigat na puso. Naiwan si Julian sa kadiliman, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang bangungot ng kanyang kasalukuyan. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Nasaan si Lia ngayon? Natutulog na ba siya? Natatakot ba siya? Iniisip ba niya siya? Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. All is lost. Lahat ay nawala. Ngunit habang siya ay nakatitig sa kawalan, handa nang tuluyang malunod sa dagat ng kawalan ng pag-asa, muling bumukas ang pinto. Si Yaya Nelia, muli. Hindi ito nagsalita. Naglakad lang ito palapit at inilapag sa tabi niya ang isang tasa ng tsaa, katulad ng ginawa nito kanina sa silid ni Lia. Nakatayo lang ito roon. Isang tahimik na presensya, isang paalala na hindi pa siya lubusang nag-iisa. Tumingin si Julian sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung bakit hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. At sa wakas, nagsalita si Yaya Nelia. Ang kanyang boses ay hindi malambing. Ito ay matatag. Puno ng isang simpleng katotohanan. Sir Julian, hindi pa tapos ang laban. Tumingin siya sa mga mata ni Julian. Isang tingin na tumagos sa pader ng pighati na binuo nito sa paligid ng sarili. Kailangan ka ni Lia. Hinawakan nito ang balikat ni Julian. Isang simpleng haplos, ngunit may bigat ng katapatan at pag-asa. Ipaglaban niyo po siya. Ang mga salitang yon,
Simpleng mga salita mula sa isang simpleng babae. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang pagkatalo, ang mga salitang yon ay tumunog na parang isang maliit ngunit matatag na nota. Isang nota ng pag-asa. Isang pamilyar na himig sa gitna ng kaguluhan. Isang himig na sapat na para gisingin ang natutulog na kompositor sa kanyang kalooban. Ang mga salita ni Yaya Nelia ay hindi bumura sa sakit, ngunit nagsilbi itong isang pisi na inihagis sa isang taong nalulunod. Isang bagay na makakapitan. Kailangan ka ni Lia. Ang simpleng katotohanan yon ay naging kanyang angkla sa gitna ng unos. Kinabukasan, may bagong liwanag sa mga mata ni Julian. Wala na ang blangkong pagtingin. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tinawagan niya si Ramon. Hindi pa ako tapos, sabi ni Julian. Ang boses ay matatag. Ano ang kailangan nating gawin? Sa kabilang linya, nakahinga ng maluwag si Ramon. Kailangan natin ng bala. Isang bala na hindi nila kayang salagin. Isang bagay na direkta at personal. Nagkaroon sila ng plano. Dahil sa restraining order, hindi makakalapit si Julian sa bahay na inuupahan ngayon ni Clarice. Ngunit may isang taong nandoon pa rin sa loob ng teritoryo ng kalaban. Isang taong hindi pinaghihinalaan dahil sa pagiging simpleng kasambahay lang, si Yaya Nelia. Bago tuluyang ipinatupad ang utos ng korte, kinausap ni Clarice si Yaya Nelia. Manatili ka sa serbisyo, sabi nito. Ang boses ay nag-uutos. Kailangan ni Lia ng isang pamilyar na mukha at kailangan ko ng mag-aasikaso sa amin. Ang akala ni Clarice, nakuha niya ang katapatan ng matanda. Ngunit ang katapatan ni Yaya Nelia ay mas malalim pa sa pera o takot. Ang kanyang misyon, maging mata at tainga ni Julian sa loob. Isang lumang burner phone ang naging tulay nila. Gabi-gabi, kapag tulog na si Clarice, lumalabas si Yaya Nelia sa likod bahay at tumatawag. Laging umiiyak si Lia sa gabi, sir. Ulat ng matanda. Ang boses ay pabulong. Hinahanap kayo, pero sinasabi ni Ma'am Clarice na ayaw niyo na raw siyang makita. Sa bawat ulat, lalong tumitibay ang puso ni Julian. Ang sakit ay ginagawa niyang gasolina para sa kanyang laban. Isang gabi, nagkaroon ng pagkakataon si Yaya Nelia. Nag-iwan si Clarice ng kanyang handbag sa sala. Habang abala ito sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin, mabilis ngunit maingat na binuksan ng matanda ang bag. Walang importanteng papeles, ngunit may isang maliit na susi, isang susi na hindi pamilyar. Kumuha siya ng isang piraso ng sabon at mabilis na kinopya ang hugis ng susi bago ito ibalik sa bag. Ipinadala niya ang molde ng susi kay Julian sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang delivery rider. Dinala ito ni Julian kay Ramon. Ito ay susi sa isang safety deposit box, sabi ni Ramon matapos itong suriin. Ang tanong ay, saang bangko? Habang si Ramon ay abala sa paghahanap, si Julian ay nakahanap ng bagong uri ng sandata. Tinawagan niya ang kanyang dating abogado at tinanggal ito sa serbisyo. Sa rekomendasyon ng isang kaibigan, kumuha siya ng bago. Isang bata, matalino at gutom na abogada na nagngangalang Attorney Katrina David. Isang babaeng hindi natatakot sa mga buwaya tulad ni Attorney Domingo. Mr. Salazar, ang kaso ninyo ay mahirap, pero hindi imposible, sabi ni Attorney David sa kanilang unang pagkikita. Ang ginawa nila ay character assassination. Ang paraan para labanan iyon ay hindi sa pamamagitan ng pagtanggi, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita kung sino talaga sila. At si Julian, nagsimula siya nang bumalik sa kanyang musika, ngunit ngayon, iba na ang kanyang nililikha. Hindi na ito isang himig ng pagluluksa para sa nakaraan. Isang hapon, habang si Yaya Nelia ay naglilinis ng bodega sa lumang bahay, isang lugar na hindi na pinapansin ni Clarice, may nahulog mula sa isang lumang aparador. Isang maliit, nakakandadong kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng mga alaala ni Lorena. Dahil sa takot,
na baka itapon ito ni Clarice. Itinago niya ito. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, sinubukan niyang buksan ito. Ginamit niya ang isang maliit na alambre. At sa wakas, bumukas ito. Sa loob, naroon ang mga lumang sulat, mga pinatuyong bulaklak, at mga diary, maliliit na notebook kung saan isinusulat ni Lorena ang kanyang mga saloobin. Sinimulan itong basahin ni Yaya Nelia. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at pag-ibig, ngunit habang papalapit sa kasalukuyan, nagbago ang tono. Ang mga sulat ay naging puno ng pag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan. At pagkatapos, nakita niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isinulat ito mga 3 linggo bago mamatay si Lorena. Lagi na lang akong pagod. Sabi ng mga doktor, wala silang makita. Ngunit may kakaiba akong nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Minsan, parang may lasa ang dila ko, parang metal. Kinilabutan si Yaya Nelia. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa marating niya ang pinakahuling pahina. Ang huling entry na naisulat ni Lorena. Ang sulat kamay nito ay nanginginig na. My tea tastes strange again today. Clarice is so kind to always prepare it for me, but I have a growing fear that I can't explain. Ang tsa. Iyon na. Ang bala na kailangan nila. Habang nangyayari ito, si Julia naman ay nasa harap ng kanyang piano. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa mga tipa. Ngunit ang musikang lumalabas ay hindi na malungkot. Ito ay malakas. Puno ng tensyon, oo. Ngunit mayroon ding himig ng pag-asa. Isang melodiya ng pakikipaglaban, isang kwento ng isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Tinawag niya itong Simfonya ng Liwanag. Ang kanyang obra maestra, hindi para sa alaala ng isang patay, kundi para sa buhay ng kanyang anak. Nang gabing iyon, muling tumawag si Yaya Nelia. Ang boses ay nanginginig sa pananabik at takot. Ibinulong niya kay Julian ang tungkol sa diary. Habang nakikinig si Julian, ang musikang kanyang nililikha at ang katotohanang kanyang naririnig ay nagsanib. Ang huling tiyempo ng laban ay nagsimula na. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang katotohanan at kasinungalingan ay maglalaban hanggang sa huli. Si Julian ay nakaupo sa tabi ni Attorney Katrina David. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay tumatambol na parang isang war drum. Sa kabilang panig ng silid, si Clarice, nakasuot ng puti, ang larawan ng kalinisan at pagiging biktima. Sa tabi nito ay si Attorney Domingo. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa ng isang taong sigurado sa kanyang panalo. Ang unang bahagi ng pagdinig ay pabor sa kanila. Si Attorney Domingo ay muling iprinisinta ang kanyang mga ebidensya, ang mga bank statement, ang mga testimonya ng binayarang kasambahay, ang psychological evaluation na isinagawa ng isang doktor na konektado sa kanya. Inilarawan niya si Julian bilang isang lalaking nasira ang isip dahil sa pagluluksa, isang panganib sa sarili at sa anak. Ang aking kliyente ay walang ibang ginawa kundi subukang protektahan ang bata mula sa isang amang hindi na makakilala ng realidad. Pagtatapos ni Domingo sa kanyang pambungad na pananalita, ang boses ay puno ng huwad na simpatya. Pagkatapos, tumayo si Atty. David. Payat ito at bata tingnan kumpara kay Domingo. Ngunit nang magsalita ito, ang kanyang boses ay may bigat at awtoridad. Your Honor, simula niya, ang naririnig natin ngayon ay isang napakagandang kwento. Isang kwento ng isang mapagmahal na ina at isang problemadong ama. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang kwento, ito ay isang katang-isip lamang. Tumingin si Attorney David kay Clarice. Ang panig namin ay magpapatunay na ang tunay na panganib sa batang si Leah Salazar ay hindi ang kanyang ama,
kundi ang babaeng nagpapanggap na kanyang ina. Ang unang isinalang na testigo ng panig ni Julian ay si Ramon Vargas. Iprinisinta niya ang mga natuklasan niya tungkol sa pekeng background ni Clarice, ang kanyang mga utang, at ang biglaan niyang pagyaman. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Ang mukha ni Clarice ay nagsimulang mamutla. "Objection, Your Honor. Irrelevant," sigaw ni Attorney Domingo. "Sustained. Stick to the matter at hand, counsel," sabi ng hukom. "Certainly, Your Honor," sagot ni Attorney David. "Which brings me to my next point." Tumingin siya sa hukom. "Mayroon po kaming isang audio recording na nais naming iparinig sa korte." Muling tumayo si Domingo. "Objection. This is a violation of my client's privacy. Hindi ito dapat tanggapin bilang ebidensya." "Your Honor," kalmadong sagot ni Attorney David. "Ang recording na ito ay kinuha sa loob ng tahanan kung saan nakatira ang menor de edad na si Leah. At ang nilalaman nito ay direktang may kinalaman sa kanyang kapakanan. The child's welfare is paramount." Nag-isip ang hukom sandali. "I will allow it. Play the recording." Isang maliit na speaker ang inilagay sa harap ng mikropono. Sa isang iglap, napuno ang silid ng isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang tunog. Ang tunog ng isang basag na pinggan. "Clarice." Boses matinis at galit. "Ano ba? Sabi ko sa'yo, ayusin mo ang pagkain mo. Bobo ka ba?" "Leah." Boses umiiyak. Sorry po, tita." "Clarice." Boses mas malupit. "Huwag mo akong matawag-tawag na tita na parang anghel ka. Isa kang pabigat sa buhay ko. Sana hindi ka nalang ipinanganak para wala nang alaala ng nanay mo sa bahay na to." Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao sa loob ng courtroom. Ang mukha ni Clarice ay naging kasing puti ng kanyang bestida. Napahawak siya sa braso ni Attorney Domingo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo si Yaya Nelia sa likuran, at ang tingin na iyon ay sapat na para pumatay. "I-off nyo yan. That's fake. Edited yan." Sigaw niya na wala na ang kanyang pagiging kalmado. "Silence!" Utos ng hukom. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok kay Clarice. "Wala na po kaming idadagdag sa ebidensyang iyon, Your Honor," sabi ni Attorney May pa David. Umupo na muli. Ang pinsala ay nagawa na. Ang maskara ni Clarice ay nagsisimula ng magkalamat. Ang sunod na isinalang ay si Ramon Vargas muli. Ngunit ngayon, tungkol na sa ibang bagay ang kanyang testimonya. "Maaari mo bang sabihin sa korte ang resulta ng toxicology screening na isinagawa sa labi ni Jingalon Lorena Salazar?" Tanong ni Attorney David. "Objection, Your Honor!" Muling sigaw ni Domingo. "This is a custody hearing. Ang pagkamatay ni Jingalon Lorena Salazar ay walang kinalaman dito." "Your Honor," giit ni Attorney David, "ang aming argumento ay mayroong isang pattern of abuse and manipulation. At ang pattern na yon ay hindi nagsimula kay Leah. Nagsimula ito sa kanyang ina. Hayaan niyo po kaming ikonekta ang mga tuldok." "Overruled. The witness may answer," sabi ng hukom. Ang kanyang interes ay ganap ng nakuha. Inilahad ni Ramon ang resulta ng autopsy. Ang tungkol sa lason, ang tungkol sa mga sintomas, ang tungkol sa herbal tea. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Julian. Naririnig niya ang katotohanan na matagal na niyang pinaghihinalaan. Ngayon ay sinasabi na sa isang lugar kung saan hindi na ito maitatago. Ang huling testigo para sa araw na yon ay si Yaya Nelia. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang papalapit ito sa witness stand. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Inilahad niya ang lahat ng kanyang nakita, ang pagpapagutom, ang mga pasa, ang pananakot. Pagkatapos, inilabas ni Attorney David ang isang bagay na nakabalot sa plastic, isang luma at maliit na notebook.
Ang diary ni Lorena. Tumingin siya ng diretso kay Clarice na ngayon ay halatang-halata na ang pagkataranta. Ginang Reyes, malinaw na sabi ni Attorney David, narito sa aking kamay ang diary ng dati ninyong amo, si Jeng, Lorena Salazar. Binuklat niya ito sa huling pahina. Maari mo bang ipaliwanag sa korte ang huling isinulat ng iyong dating amo tungkol sa tsaa na palagi mong inihahanda para sa kanya? Ang tanong ni Attorney David ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. Lahat ng mata sa courtroom ay napako kay Clarice. Ang kanyang mukha, na kanina'y namumutla, ngayon ay namumula sa galit at pagkapahiya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot niya. Ang boses ay matinis at nanginginig. Peke yan. Gawa-gawa niyo lang yan para siraan ako. Peke, Ginang Reyes? Malumanay na tanong ni Attorney David. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Mayroon po kaming handwriting expert na handang tumestigo na ito ay tunay na sulat kamay ni Gingalan Lorena Salazar. Nais mo bang tawagin namin siya? Hindi nakasagot si Clarice. Tumingin siya kay Attorney Domingo, humihingi ng saklolo. Ngunit kahit ang batikang abogado ay tila nataranta na rin. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho na sa kanilang harapan. Nawala na ang lahat ng kontrol ni Clarice. Ang kanyang maskara ng isang mahinhing biktima ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Kasalanan niyo to. Sigaw niya itinuturo si Yaya Nelia. Malandi kang matanda ka. Traidor. Dapat noon pa kita pinalayas. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Julian. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa puot. At ikaw, Julian, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang igaganti mo sa akin? Pinulot kita sa basura ng iyong pagluluksa. Binigyan kita ng bagong buhay. Ako ang dapat na reyna ng bahay na yon, hindi ang multo ng patay mong asawa. Ang kanyang pag-amin, kahit hindi direkta, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang pag-amin sa kanyang motibo, sa kanyang inggit, sa kanyang kasamaan. Order in the court! Malakas na sigaw ng hukom, pinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit huli na, ang lahat ay narinig na ang kailangan nilang marinig. Your Honor, sabi ni Attorney David nang tumahimik na ang lahat. Sa puntong ito, hinihiling po ng panig namin na makausap ng korte ang pinakamahalagang testigo sa kasong ito, ang batang si Lia Salazar. Nais po naming hilingin na ito ay gawin sa inyong chambers para sa kapakanan at privacy ng bata. Pumayag ang hukom. Isang maliit na silid sa likod ng courtroom ang naging kanilang huling entablado. Naroon si Julian, si Attorney David, ang hukom, at isang child psychologist. Walang Clarice, walang Attorney Domingo. Maya-maya, pumasok si Yaya Nelia, hawak-hawak sa kamay, ang isang maliit na bata na tila pasan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Lia. Nang makita niya si Julian, ang mga mata ng bata ay nanlaki. Isang emosyon na pinaghalong takot, pananabik, at pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mukha. Lumuhod si Julian para maging kapantay niya. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito. Malamig ang mga ito at bahagyang nanginginig. Lia, anak, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal at sakit. Papa's here. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Lia ang kanyang ulo. Anak, walang magagalit sa'yo. Walang mananakit sa'yo dito. Patuloy ni Julian. Kailangan ko lang malaman ang totoo. I love you and I believe you. Always. Tumingin si Lia sa mga mata ng kanyang ama. At sa mga matang iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang Julian na kanyang nakagisnan, ang kanyang papa, ang kanyang bayani. Hindi ang malungkot na lalaking laging nakaharap sa piano. Tumingin ang hukom sa bata. Lia, malumanay niyang tanong, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano katratuhin ni Tita Clarice mo kapag wala ang papa mo? Napatingin si Lia sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Naalala niya ang mga banta.
Kapag nagsinungaling ka, masasaktan ng papa mo. Kapag nagsalita ka, ikukulong kita sa madilim na kwarto. Ngunit pagkatapos, naramdaman niyang muli ang higpit ng hawak ng kamay ng kanyang ama. Isang hawak na nangangakong hindi na siya bibitawan. Huminga siya ng malalim. Lagi po siyang galit. Pabulong niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. Maari mo bang lakasan ng kaunti? Hija, sabi ng hukom. Tumingin si Leah kay Julian na tumango sa kanya, nagbibigay ng lakas ng loob. Lagi po siyang galit, ulit ni Leah. Mas malakas na ngayon. Sabi niya po, salot daw po ako. Kapag natatapon ko po ang pagkain, hindi niya po ako pinapakain. Ikinukulong niya po ako sa guest room na walang ilaw. Sabi niya po, ako daw po ang dahilan kung bakit malungkot si Papa. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Julian. Ang bawat salita ay isang punyal sa kanyang puso. At sinasaktan ka ba niya, Leah? Tanong ng child psychologist. Tumango si Leah. Kinukurot niya po ako sa braso. Mahigpit po. Sabi niya po, yan daw po ang parusa sa mga batang pabaya. Sapat na. Ang tinig ng bata, gaano man kahina, ay ang pinakamalakas na dagundong ng katotohanan. Pagbalik nila sa courtroom, ang mukha ng hukom ay naging isang maskara ng bakal. Ibinigay niya ang kanyang desisyon base sa mga ebidensyang iprinisinta, sa testimonya ng mga saksi at higit sa lahat, sa salaysay ng bata. Ang korteng ito ay nagpapasya. Sabi ng hukom, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang full and sole custody ng batang si Leah Salazar ay ipinagkakaloob sa kanyang ama, si Mr. Julian Salazar. Isang malakas na paghinga ng kaluwagan ang narinig mula sa panig ni Julian. Niyakap niya si Yaya Nelia at si Attorney David. At dahil sa mga seryosong aligasyon ng child abuse, perjury, at ang mga nakakagulat na ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Gengel Lorena Salazar, inuutusan ng korteng ito ang prosekusyon na magbukas ng isang full-blown criminal investigation laban kina Clarice Reyes at Attorney Ricardo Domingo. Sa kabilang panig, nanigas si Clarice. Hindi! Hindi pwede! Sigaw niya. 2 police officer ang lumapit sa kanila. Ginang Reyes at Domingo, sumama po kayo sa amin. Habang isinusaut sa kanila ang posas, nagpupumigla si Clarice. Tumingin siya kay Julian. Ang mga mata ay puno ng purong kamandag. Hindi pa tayo tapos, Julian. Babalikan kita. Sisirain kita. Ngunit hindi na siya pinansin ni Julian. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang nakatayo sa likuran niya. Lumuhod siyang muli at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang pagyakap pabalik ni Leah. Isang yakap na puno ng lahat ng sakit, takot, at pananabik na kinimkim nito sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng korte, sa gitna ng kaguluhan, ang mag-ama ay muling nag-isa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, isang maliit at mahiyain, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Ang laban ay tapos na. Ang paghilom ay magsisimula pa lang. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa tahanan ng mga Salazar ay nagbago na. Wala na ang mabigat na kalungkutan. Wala na ang nakabibinging katahimikan. Napalitan ito ng mga tunog ng buhay. Ang halakhak ni Leah na tumatakbo sa hardin. Ang malumanay na boses ni Yaya Nelia na nag-aalok ng merienda. At higit sa lahat, ang musika. Ang paghilom ay isang mabagal na proseso. Parang pagbuo ng isang komplikadong symphony. May mga araw na tahimik si Leah. Binabangungot pa rin ang mga alaala ng madilim na silid. May mga araw na umiiyak si Julian. Tinatamaan pa rin ng sakit ng kataksilan at pagkawala. Ngunit hindi na sila nag-iisa sa kanilang pighati. Magkasama na nilang hinaharap ang bawat araw. Isang hapon, sa kusina, tinuturuan ni Julian si Leah na mag-bake ng cookies, isang bagay na madalas nilang gawin noon ni Lorena.
Nagkalat ang harina sa kanilang mga damit at mukha. "Papa, you look like a ghost!" Tawa ni Leah. Ipinupunas ang harina sa ilong ng kanyang ama. Tumawa si Julian, isang tunay at malakas na tawa na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. "At ikaw naman, you look like a little panadero." Sa mga sandaling iyon, ang sakit ay pansamantalang nawawala. Natatabunan ng tamis ng ordinaryong kaligayahan. Nagpatuloy si Leah sa kanyang therapy sessions. Nagsimula rin siyang pumasok sa isang art class. Ang kanyang mga drawing ay hindi na tungkol sa mga hawl at mga nakakatakot na ngiti. Ngayon, ang kanyang mga papel ay puno ng kulay, mga bahaghari, mga bulaklak, at isang larawan ng isang lalaki at isang bata na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Samantala, ang hustisya ay gumulong para kina Clarice at Attorney Domingo. Nahatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay kay Lorena Salazar at may karagdagan pang mga sentensya para sa child abuse at iba pang mga kaso. Ang kanilang kasamaan ay permanenteng nakakulong na sa likod ng mga rehas at ang gabi ng konsyerto ay dumating. Sa malawak na tanghala ng Cultural Center of the Philippines, si Julian Salazar ay muling tumayo sa harap ng isang buong orkestra. Ito ang kanyang unang major performance mula nang mangyari ang lahat. Ang bulungan ng mga manunood ay puno ng paghanga at pag-usisa. Bago niya itaas ang kanyang baton, humarap siya sa audience. Ang ilaw ay tumama sa kanyang mukha. Wala na ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng liwanag. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "For the longest time, music for me was about memory. It was about looking back. Ngunit may mga paglalakbay sa buhay na nagtuturo sa atin na ang pinakamahalagang himig ay hindi ang tungkol sa nakaraan, kundi ang pangako ng hinaharap." Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa audience, hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Ang piyesang inyong maririnig ngayong gabi ay isang kwento. Ang kwento ng paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Isinulat ko ito hindi bilang alaala sa isang nawala, kundi bilang isang pagdiriwang para sa isang natagpuan. Tumingin siya sa isang espesyal na upuan sa unahan. Doon, nakaupo si Leah. Suot ang isang magandang bestida, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Sa tabi niya ay si Yaya Nelia, lumuluha sa tuwa, at si Ramon Vargas na may isang bihirang ngiti sa kanyang mga labi. "This is for my daughter, Leah," sabi ni Julian. "This is her symphony, our symphony. This is the symphony of light." Itaas niya ang kanyang baton at nagsimula ang musika. Ang unang bahagi ay puno ng tensyon at kadiliman. Mga nota na tila nag-aaway, sumisigaw. Ito ang kanilang sakit, ang kanilang pagkalito. Pagkatapos, dahan-dahang pumasok ang isang malungkot, ngunit magandang melodiya na tinutugtog ng isang solong piano, ang alaala ni Lorena, isang paalala ng pag-ibig na nawala. Ngunit hindi ito nagtagal sa kalungkutan. Unti-unti, ang musika ay nagbago. Pumasok ang mga violin, lumakas ang mga wind instrument. Ang himig ay naging isang laban, isang pagbangon. Ito ang kanilang paghahanap ng katotohanan, ang kanilang paglaban para sa hustisya. At sa huli, ang lahat ng instrumento ay nagsama-sama sa isang malakas, maningning at matagumpay na crescendo. Isang himig na puno ng pag-asa, pagpapatawad sa sarili, at walang hanggang pagmamahal. Ito ang kanilang bagong simula. Nang matapos ang huling nota, isang segundo ng katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Pagkatapos, isang kulog ng palakpakan ang umalingaw-ngaw. Tumayo ang lahat, nagbibigay pugay sa maestro. Ngunit si Julian ay hindi nakatingin sa kanila. Nakatingin lang siya sa kanyang anak. Si Leah, na nakatayo na rin, pumapalakpak. Ang mukha ay naliligo sa luha ng kaligayahan. Yumuko si Julian. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Ang symphony ng kanyang buhay
ay muling nabuo. At ngayon, ito ay isang himig na mas matamis, mas makabuluhan, at mas maliwanag kaysa dati. Pagkatapos ng konsyerto, sa backstage, tumakbo si Leah papalapit sa kanya. "Papa, that was beautiful." "Ikaw ang inspirasyon ko," sagot ni Julian, niyakap ito. May inabot si Leah na isang piraso ng papel, isa sa kanyang mga drawing. Ito ay isang larawan ng 3 tao. Isang lalaki, isang batang babae na hawak niya sa kamay. At sa ibabaw nila, sa kalangitan, isang babaeng may mga pakpak ng anghel, nakangiti habang binabantayan na sila mula sa itaas. Si Lorena. Niyakap ni Julian ang kanyang anak ng mahigpit. Ang nakaraan ay hindi na isang multong nananakot, kundi isang anghel na gumagabay. Ang kanilang mga sugat ay hindi tuluyang nawala, ngunit naging mga marka na ito ng kanilang katatagan. At sa gitna ng lahat ng nasirang nota at basag na himig, natagpuan nila ang kanilang perpektong harmonya. Sa pagtatapos ng kwento ni Julian Salazar, hindi lamang katotohanan ang kanyang natuklasan, kundi ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Mula sa katahimikan ng pagluluksa sa pagkawala ng kanyang unang asawa, humantong ang kanyang landas sa isang masakit ngunit kailangang haraping katotohanan, ang kalupitan at kasinungalingan na itinago ni Clarice sa likod ng isang huwad ng ngiti. Sa bawat bakas ng pasa sa katawan ng kanyang anak at sa bawat pahina ng diary na puno ng luha, mas tumibay ang loob ni Julian na ipaglaban ang hustisya. Sa tulong ng batas at ng musika, ang tanging sining na nagbibigay sa kanya ng lakas, nagawang ilantad ang kasamaan at wakasan ang siklo ng pananakit. Pinatutunayan ng kwento na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay magpakailanman, at ang mga nagmamahal ng totoo ay laging may gantimpala. Ang huling tugtugin ni Julian ay hindi na awit ng dalamhati, kundi himig ng pag-asa at muling pagsilang ng isang buo at ligtas na pamilya. Bago tayo magpaalam, nais kong itanong sa inyo, hanggang saan kayo lalaban para protektahan ang inyong mahal sa buhay? At naniniwala ba kayo na ang katotohanan ay laging lumilitaw sa tamang panahon? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kumusta kayo ngayon? Sana'y ligtas kayo at ang inyong pamilya. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.